matuto, manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Ang kwentong Ang Batawi ni Ina ay hindi kumakatawan sa lahat ng mga katutubong badyaw sa buong bansa. Ito ay naisulat batay sa karanasan ng pangkat ng mga katutubong badyaw na naninirahan lamang sa komunidad ng Malitam, lungsod ng Batangas. Kumusta? Ako si Ginoong Carl Marlo Ochoa. Handa ka na bang matuto sa isang makabuluhang kwento? Tara! Ang kwentong ito ay pinamagatang Batawi ni Ina. Alam mo ba ang Batawi? Nakakita ka na ba nito? Ang kwentong ito ay akda ni Ginoong Bong Intak at iginuhit ni Ginoong Mark Bernaldez. Simulan na natin! Kakaibang suot na damit ni Ina Manisan. Nakakahiya kapag nakita ito ng ibang nanay at mga kaklase ko. Class president pa naman ako. Araw ng Lunes, masayang inihanda ni Ina ang makulay niyang damit bago maligo. Naghanda rin siya ng panggi na babaunin ni Datimbang sa paaralan. Masarap siyang magluto ng panggi na ginadgad na kamoteng kahoy. Ito ang karaniwang kinakain nilang mga badyaw. Ina, ngayong araw po ang PTA meeting. Kuhanan din po ng aming report card. Pupunta po tayo mamayang hapon sa paaralan. Oo, anak. Sabik na akong magtungo sa iyong paaralan para dumalo sa meeting at kunin ang iyong card. May susuot ko na rin itong makulay na damit. Tinahi ko ito gamit ang biniling tela ng iyong ama sa Zamboanga nung isang buwan. Tamang-tama ito sa hikaw at kwintas na perlas na ginawa ko nung isang araw. Tiyak na pagtitinginan siya sa paaralan dahil sa kaniyang isusuot na damit. Ina, wala ka po bang ibang damit na pwedeng isuot? Aba, espesyal ang araw na ito, kaya itong isusuot ko. Pagdating ng hapon, nagtungo na kami ni Ina sa paaralan. Nakatungo akong naglakad sa pasilyo patungo sa silid-aralan namin, habang si Ina naman ay may pagmamalaking naglakad. Pinagtitinginan si Ina ng mga tao. Bakit kaya nakatungo naglalakad si Datimbang at pinagtitinginan si Ina ng mga tao? Alamin natin! Suot kasi niya ang matingkad niyang batawi. Punong-puno ito ng iba't ibang disenyo na beads na nakapalibot sa harapan nito. Ang makinis, bilog, at makintab niyang hikaw at kwintas na perlas ay talagang pansin na pansin din. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lumayo ko kay Ina ng mga oras na iyon. Sana iba na lang ang sinuot niya tulad ng suot ng mga Tagalog kapag pumupunta sa paaralan. Natanaw ko si Yeye na kasama ang tatay niya. Kasabay din nila si Onyok na kasama naman ng nanay niya. Baka sa mga mukha nila ang pagkagulat at pagtataka nang makita nila si Ina. Sana iba na lang ang sinuot ni Ina. Nasa loob na ang lahat ng mga klase ko. Katabi nila ang kani-kanilang mga magulang. Tahimik silang nakaupo habang hinihintay ang pagsisimula ng meeting. Nasa unahan naman ang aming gurong si Binibining Cruz habang nagsusulat sa pisara. Nakangiti namin siyang binati. Ahap ko, hap, Binibining Cruz. Ahap ko hap din, ginang kainahan na tuloy po kayo at maupo. Hiyang-hiya ako. Class president pa naman ako. Kitang-kita ko ang reaksyon ng kanilang mga mukha
nang makita nila ang makulay na suot ni ina. Magsisimula na ang ating meeting. Mga bata, pumunta muna kayo sa palaruan. Pinalabas kaming magkakaklase ng aming guro. Dumiretso ako sa may damuhan, malayo sa aking mga kaklase. Naupo ako at kinain ang baon kong panggi. Nahihiya pa rin ako sa naging reaksyon nila nang makita nila ang suot ni ina. Tanaw ko sina Yeyen at Onyok na nakatitig sa akin. Papalapit sila sa kinauupuan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya tumalikod na lang ako. Maya-maya pa, narinig ko silang nagsalita. Kay ganda ng katernong hikaw at kwintas na perlas. Natimbang, kay ganda naman ang suot ng nanay mo. Ano ba ang tawag sa kasuotang iyon? Humarap ako sa kanila at inalok ko sila ng kinakain kong panggi. Sabi kong sinagot ang mga tanong nila. Batawi ang tawag doon. Iyon ang tradisyonal na kasuotan naming mga badyaw. Dati kaming taga Zamboanga. Nagkaroon kasi ng kaguluhan doon kaya lumipat kami ng tirahan dito. Nagpatuloy ang aming kwentuhan hanggang sa natapos ang meeting nila. Nagpilabasa na sa silid-aralan ng ibang mga magulang. Tinawagan sina Yeyen at Onyok ng kanilang mga magulang. Kaya nagpaalamanan na kami. Nakita ko si ina nakausap ang mga magulang ng ibang mga kaklase ko. Aling Manisan! O-order ako ng isang bilaang panggi para sa karawan ng bunso kong anak sa isang linggo. Huwag mong kalilimutan, Nanay Manisa, na isang banyerang isda sa makalawa, ha? Magkano nga iyon? Ang ganda naman ng kwintas at hikaw na perlas na suot mo, Aling Manisan. Saan ba ako pwedeng bumili? Ipagtahi mo naman ako ng Batawi. Gagamitin kasi ng panganay ko para sa stage play nila. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay lumapit ako kay ina. Humingi ako ng tawad sa inasal ko kanina. Sobrang saya ko na makitang hinahangaan at pinagkakatiwalaan si ina ng mga magulang ng kaklase ko. Tama nga sila, ina. Maganda at kahanga-hanga ang suot mong Batawi. Ang suot mong hikaw at kwintas na perlas ay nakadagdag din sa iyong ganda. Salamat, anak. Gusto mo bang ipagtahi din kita nito? Opo, ina. Ipagluto niyo rin po ako ng panggi, ha? Masaya kaming lumabas ni ina ng paaralan. Taas noo kaming naglalakad habang magkahawak ang aming mga kamay. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Batawi ni Ina. Maaari ko bang malaman kung ano ang paborito mong parte ng kwento? Ako rin! Nakakatuwa kung paano nagsimula sa pagkahiya at natapos sa pagkagalak ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagustuhan mo ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.